Inaatake niya ito gamit ang airburst, ngunit ang kanyang diskarte ay nag-ambala, at siya ay napaatras. Nagtataka ang bida kung bakit hindi siya gumana bigla, dahil siya raw ang may pananagutan sa mga spells. Napansin lang ito ng Memento, ngunit sa palagay niya ay may isang piraso ng Dispellium na naka-embed sa mga pader ng underground vault. Ang mga ito ay napakaliit na hindi niya makita ang mga ito nang hindi tinitingnang mabuti, ngunit tila napaka-epektibo. Ang bida ay nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay ang metal na ginagamit sa paggawa ng mga posas para sa mga mangkukulam, at ang kanyang artifact ay pinag-ibay. Natigilan ang bida dahil mahal iyon, at napag-isip-isip nila na maaaring iyon ang ginagastos ni Count Borden ng pera ng lahat, kaya sinumpa nila siya. Samantala, bumantong hininga si Elena at inilabas ang kanyang sandata na naging pana. Ginamit niya ang aktibong kasanayan ng pare-pareho ang bilis, na binabaliwala ang gravity at nagpapaputok ng mga projectiles mula sa mga long-range na armas sa isang pare-parehong bilis hanggang sa isang tiyak na distansya. Hindi siya sanay na gumamit ng napakalaking pana na ganito. Palagi silang specialty ni Ada. At inatake niya ang pader ng kastilyo, na nagpasindek sa mga sundalo. Nagulat siya nang hindi siya napansin ng mga ito, dahil mabait siya, 500 talampakan ang layo. Kaya nagsimula siyang magustuhan ang busog na ito. Ang mga sundalo ay sumisigaw at nag-aalala sa iba habang sila ay inaatake. Inutusan sila ni Chelsea na huwag tumayo doon at hanapin ang kalaban. Masyadong madilim, kaya humingi sila ng paumanhin, dahil mahirap makita kung saan ito nanggagaling. Inutusan niya silang pumasok sa isang defensive formation at bantayan ang perimeter. Ipinaalam sa kanya ng sundalo na galing sila sa kakahuyan. Sa paghusga mula sa direksyon ng mga pag-atake, ipinapalagay nila na ang kaaway ay maaaring nagpapaputok mula sa kakahuyan. Inutusan sila ni Chelsea na mag-iwan lamang ng maraming gwardya kung kinakailangan sa kastilyo, at ang iba sa kanila ay dapat hulihin ang mga umaatake at patayin sila kung sila ay lumaban. Naalarma si Borden tungkol sa sitwasyon at nagtanong kung ano ang nangyayari, na ikinagulat ng Panginoon ng gabi, dahil hindi siya dapat lumabas doon dahil masyadong mapanganib, kaya dapat siyang bumalik kaagad sa loob. Inutusan niya silang magmadali, maghanda, itaas ang tulay sa sandaling may padala ang mga sundalo, at huwag papasukin ang sino man sa kastilyo. Tinutukan niya sila, dahil ayaw niyang hayaan silang gawin iyon, at umatake gamit ang kanyang kakayahan. Penetrable shot, na nagpapataas ng kakayahan ng projectile sa pamamagitan ng makakapal na bagay tulad ng armor o monster hide. Nagawa niyang maputol ang kadena ng drawbridge, na ikinabahala ng lahat. Habang nahulog ang drawbridge, medyo napagod si Ilyana, dahil hindi madali ang pagpapanatili ng mana ng bow habang gumagamit ng skill. Ngunit nagawa niyang makalabas si Stek, kaya nasa kanya na ang iba. Samantala, nagmamadaling umalis ang bida at gusto niyang gumawa ng isang bagay ang kanyang artifact, kahit na walang mga kasanayan na magagamit niya. Nagtataka si Memento kung ano ang inaasahan niyang gagawin niya, dahil hindi niya magagamit ang mana doon at hindi man lang makalibot doon. Ngunit ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Nagagalit ang bida, dahil madali para sa kanya na sabihin na ito ay isang mahusay na pagkakataon dahil wala itong kailangang gawin. Inisip ni Memento kung kailangan ba niyang sabihin ito para sa kanya at kung hindi ito ang malamang na sitwasyon kung saan siya nag-upgrade ng kanyang gamit. Pareho ang iniisip ng bida, at sinugod niya ang halimaw pabalik, sinaksak ito, at pinindot ang release button, na nagdulot ng napakalaking pagsabog at napatay ito. Nagtataka ang bida kung ang pulbure ng sombrero, na kilala bilang salamander dust, ay namangha dahil siguradong makapangyarihan ito. Nagulat si Memento, dahil binigyan siya ng dwarf ng pinakamahusay na espada na may namumukod tanging boost effect. Nais ni Stek na mag-ingat,
dahil maaari itong makapinsala sa kanyang kamay ngayon kung hindi siya maalertuhan. Habang ang halimaw ay sumusugod sa kanya upang sumalakay, sinubukan siya ng halimaw, ngunit siya ay nagmamadaling umalis at natuwa habang siya ay mabagal, kung hindi, siya ay mahuhuli sa mga ngipin. Ang bida ay naglabas ng isa pang silindro, isinakay ito sa kanyang espada, at sumugod sa halimaw. Ibinuka ng halimaw ang kanyang bibig, sinubukan siyang kagatin muli, ngunit siya ay umiwas, nagmamadaling bumaba, inatake ang lalamunan nito, at pinutol ito. Ang baho ng dugo ay nagbabala sa kanya, kaya gusto niya itong panasan. Nangyari ang lahat ng ito dahil hindi niya masyadong pinlano ang pagtatapos na iyon. Nairita rin si Momento, dahil nakakatakot ang amoy niya, ngunit marami siyang magagawa tungkol doon. Nagpasya siyang kunin ang kanilang pinanggalingan at umalis doon, at inabot niya ang paggamit ng sumpa na pagkain, ngunit hindi rin iyon umubra doon, na ikinadismaya niya dahil ito ay isang sayang. Nagulat si Memento habang dinadala niya ang lahat ng gamit na iyon dahil kailangan pa niyang lumabas sa balon na ito at lampasan ang lahat ng mga gwardya. Ngumisi siya, dahil nakalusot na siya sa huling linya ng depensa nila, kaya napayuko siya, natatakot sa anumang bagay. Higit pa rito, nag-isip siya ng isang matalinong paraan upang idikit ito upang mabilang si Borden, at si Memento ay nagtaka kung ano iyon, ngunit nagpa siya na sabihin sa kanya ang tungkol dito sa ibang pagkakataon at umalis habang iniisip kung ayos lang si Ilayana. Hindi nagtagal ay narating nila ang lugar gaya ng inaasahan niya, walang dapat ikabahala, at inamin ni Memento na alam niya talaga ang lahat ng mga bitag. Nakahanap siya ng pingga para hilahin ito pababa at sinabing ang mga baguhan lamang ang mag-i-install ng isang bagay na malinaw na artificial sa isang natural na pader ng bato. Ang nakakaloka ay ang production cost, dahil hindi niya maisip kung magkano ang ginastos nila dito. Ngunit iyon lang ang pera sa buwis. Isang pinto ang lumitaw sa dingding na patungo mismo sa kastilyo. Tatakbo na siya palabas nang marinig niyang sumugod ang kawal. Dahil nasira ang drawbridge, nagtago siya at nakinig sa usapan nila. Iniisip nila kung sino ang maglalakas loob na sasalakayin ang isang kastilyo sa gitna ng Venezia. Napagtanto ng bida na maaaring nasira ni Eliana ang drawbridge upang tulungan siya, at ginamit niya ang kanyang likas na hayop upang marinig ang pag-uusap ng mga sundalo. Gusto ni Chelsea na hanapin ng lahat ng tropa ang kagubatan sa paligid ng kastilyo. Dahil ang mga kaaway ay pangunahing umaatake gamit ang mga palaso. Hindi nila makita kung gaano karaming mga kalaban ang mayroon o kung sino ang lugar. Sa paghusga mula sa kapangyarihan ng kanilang mga pag-atake, ang mga ito ay isang seryosong banta, kaya't nais niyang magulat ang mga ito sa kanya sa sandaling matagpuan sila. Alam niyang si Ilayana iyon, bagamat hindi niya alam kung paano niya ito ginawa. Ang lahat ng mga sundalo ay nagkalat, kaya mas madali siyang makalibot. Kaya tumalon siya sa pader at nakita niya ang kabayo, kaya nagpa siyang sumakay dito. Pero medyo matagal na siyang hindi nakasakay sa kabayo. Sa kanilang paglalakbay, sinipa ng kabayo ang kawal sa kanyang paraan, na ikinagulat nila, at hawak ang kanyang ulo. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari at iniulat ang iba nang matagpuan niya ang isa sa mga kaaway. Itinuro siya ng sundalo at itinuro sa iba na kalalabas lang niya sa kastilyo na may dalang isang bag ng mga gamit, kaya dapat siyang pigilan. Ito ay isang perpektong pagkakataon para sa kanya upang sumakay pabalik sa bayan. Sa kanyang paglalakbay, tinawag siya ni Ilayana at tinanong kung tapos na sila. Pinuri niya siya, sinabing mahusay ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagkalito sa kanila at pagpapaliwanag na halos kalahati na ang kanilang ginagawa. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na natitira. Ano man iyon, ang kanilang mga kaaway ay naghahanda upang sundan sila, kaya't iniisip niya kung lalabanan niya sila, ngunit tumanggi siya habang dumiretso sila sa bayan. Nakarating sila sa bayan,
at ibinigay niya ang bag kay Ilyana at hiniling na hawakan niya ito ng matatag ng 1 minuto. Binigyan siya nito ng hudyat na dapat niyang gawin ang ipinagagawa nito sa kanya 1 minuto ang nakalipas. Tumungo siya doon. Habang naguunat at iniindayog ang kanyang braso, ginamit niya ang bowl ang apoy at gumawa ng pagsabog sa hangin, pagkatapos ay nagsimulang sumigaw, na tinawag ang lahat ng mga surf na nakatira sa bayan na lumabas. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa labas ng bintana. Habang ipinapaalala niya sa kanila na ito na lamang ang kanilang pagkakataon na makawala sa malupit na umaapi sa kanila, bumulong siya na kung gusto nila ng panibagong simula sa isang bagong lupain, dapat nilang lisanin ang lupaing ito at gamitin ang kanyang bihasang bala ng hangin. Tinawagan niya si Elena, kaya ibinato niya ang bag sa kanya. Gamit ang isang maliit na sukat na air bullet na ginawa ng kisap ng kanyang daliri, pinunit niya ang bag, kaya kumalat ang lahat ng kayamanan at mga barya sa buong bayan. Nagulat sila, nagtataka kung ano ang nangyayari. Lumapit si Chelsea at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa, dahil iyon ang mga kayamanan mula sa kastilyo ng Count. Matapos silang sundan, hinihingal sila at tinanong kung sino ang gumagawa ng lahat ng gulo na ito. Nagtataka ang bida kung ano ang malaking bagay nang ibalik niya ang mga gamit sa orihinal na may-ari nito at nagtanong kung may problema siya. Inutusan ng ulo ng kabalyero ang sundalo na arestuhin siya, ngunit hindi nagtagal ay binago niya ang kanyang desisyon at inutusan silang patayin siya. Natawa ang bida, dahil iyon ang inaasahan niya, at ang mga katulad nila ay naging madali para sa kanya na magdesisyon. Itinaas niya ang kanyang braso at gumamit ng ice wave para palamigan ang mga ito. Nagulat sila nang makita siyang gumamit ng mahika. Binalaan niya sila na hindi sila pupunta kahit saan hanggat hindi nakaalis ang lahat ng mga taga-nayon. Mabilis niyang mapatay silang lahat kung gugustuhin niya, ngunit hindi iyon maganda, dahil may kailangan siyang gawin. Itinuro niya sa kanila na kapag natunaw ang yelo, pumunta sila para sabihin sa matako na warden na iyon para sa kanya na susundan siya muli kung sakaling gumawa siya ng ganito muli. Kinabukasan ay malayo na sila sa nayon, ngunit naiirita siya habang umaamoy pa rin siya ng bunyips, kahit na sinusubukan niyang kuskusin ang amoy. Ang halamang ginagamit niya ay magaling umano sa pag-alis ng mga amoy, at tinanong niya si Ilyana kung mukhang mas maganda na ito ngayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya dahil naalis na nila ang karamihan sa pihitan sa labas ng kaharian. Oras na para magsimula silang maglakad patungo sa gitna ng Benizia. Bigla niyang naalala na nakakita siya ng isang kamangha-manghang artifact, na ikinagulat niya habang inaakala niyang ibinigay niya ang lahat ng kayamanan sa taga-nayon. Sigurado siyang artifact iyon ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin at hindi niya ito mabuksan, kaya hindi niya tiningnan kung ano ang nasa loob. Laking gulat niya nang mabilis niyang binuksan ang bote sa isang pagsubok. Nagtaka siya kung paano niya ginawa iyon at namangha siya nang malaman na may konting switch sa takip. Nagtapon siya ng likido sa kanyang hinlalaki at gustong tingnan kung anong uri ng artifact iyon. Namangha siya sa epekto nito at naisip na talagang makakatulong ito. Nagpasya siyang ibigay ito kay Aliana. Ngunit nagulat siya at ginawa ang kakaibang ekspresyon na ayaw ng mga duwende sa mga artifact. Sinabi ni Stitch na ito ay isang artifact na nagpapalakas sa kanyang pangkalahatang pisikal na mga kakayahan at maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang, na napakahusay, dahil nais niyang bigyan siya ng isang disenteng artifact. Hindi siya tumugon, at iniisip niya kung hindi niya ito gusto, kahit na hindi siya sigurado sa lasa nito. Pero alam niyang walang masama kung pumikit lang ito at umindayog. Ipinagpalagay ni Memento na maaaring siya ay pipi, dahil hindi niya matandaan kung kailan sila unang nagkita. Pagkatapos niyang banggitin ang mga artifact, mukhang naiinis siya at sinumpa siya. Namangha siya, dahil nakalimutan na niya ang karaniwang reaksyon ng mga duwende sa mga artifact. Isa pa,
muntik na siyang mawalan ng sariling pamilya sa isang piitan. Salamat po sa panonood.